chapter 5. Verse number 13. Matthew 5:13. Matthew 5, verse number 13. Sahin po natin sabay-sabay mga kapatid. Okay, ready? Read. Guys, madali manalangin. Maraming salamat Panginoon sa kabasa ng salita. Namin po binanalangin kung po siyang manguna sa amin, Panginoon, pag-aaral. Tinataas po namin kayo, O Diyos. O aming ininig sa pangalan ni Jesus. Amen. Tama kapatid, verse ito. Nagpapaalala sa atin, sino ba tayo bilang mga nananampalataya sa mundo ito? Amen? At dito po ginamit ng Panginoon yung soul. Ikaw, tayo po ay asin ng sanlibutan. Na titignan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon, marami po siyang mga ginamit ng mga unusual object na po para po sabihin sa atin kung ano ang dapat natin gawin, kung ano po ang mga natatandaan, kung ano po ang mga kasunduan, ang mga covenant ng Panginoon dito. Na noong kapanahunan ni Noah, gumamit po siya ng rainbow. Na ito po'y palatandaan ang pakikipagkasundo ng Panginoon sa tao na hindi na po kailanman siya paparusahan ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Kaya bumabaha pa rin tayo, pero local na po ito. Hindi katulad ng araw, universal. And also the Lord, mga kapatid, ginamit niya rin po yung mga bituin sa langit para po ipakita kay Abraham na meron po siyang pakikipagkasundo kay Abraham na nang nagiging lahi ni Abraham ay kasinrami ng mga bituin sa langit at mga buhangin at sa dalampasigan. Ginamit din ng Panginoon yung pong tablets of stone. Kaya po mga kapatid, si Moses ang kauna-unahan nagkaroon ng tablet. Mundo ito. Original po siya. Para sabihin ng Panginoon, meron ako pagkikipagkasundo sa tao at ito pong tablet na nilalaman ang aking mga utos. Kaya dito po kay King David, ginamit ng Panginoon sa 2 Chronicles chapter 13, verse number 5. 13, verse number 5. Ang 2 Chronicles. Sabi niya, ought ye not to know that the Lord, God of Israel, gave the kingdom over Israel to David forever. Forever po yan. Even to him and to his son by a covenant of soul. So dito po makikita natin na ginamit ng Panginoon naman yung soul as a symbol of his covenant. Kung kay Noah ay rainbow, diba? Kung kay Moses ay tablet ng kapatid, kung kay Abraham ay yung stars, dito naman po ay covenant of soul. At sinabi rin ng Panginoon, ye are the soul of the earth. So meron po malaking kaugnayan, o meron po malaking pakahulugan, ang gusto ng Panginoon ipahiwati o ipadala sa atin po, being soul of this earth. Now, ano po ba ang soul? Well, by definition, ito pa isang substance used for seasoning. Diba? Certain kinds of food for the preservation of meat. Yan po ang kanya mga kapatid. Nasasabi po natin, definition. No? Kaya ano ba ang purpose ng soul? Now, sinasabi dito sa atin, tayo po yung soul. No? Pag sinabi po mga kapatid, ang Bible, na tayo po yung soul, it is not what you do as a Christian
but it is what you are. Hindi po yung ating ginagawa, kundi kung sino po talaga tayo. Amen? Sabi sabihin, you can be somebody else or you can be nobody. Diba? So, hindi po tinatanong kung ano yung kaya mo o hindi yung ikaw, ano ka ba talaga? Sinasabi nga ng Panginoon dito, mga kapatid, we are the soul. Sabihin, we are a witness. Na tayo po ang mga magpapatotoo sa ating, para sa ating Panginoon. At mga kapatid, pag sinabi pong soul, dapat po ang testimony nga agad natin mangingibabaw. Bakit, mga kapatid? Kasi yung soul, you can just easily notice na mayroong soul. Bakit? Subukan niyo po magkape, lagyan niyo ng asin. Amen? Sabi sabihin, malalasahan mo kagad, maalat, asin ito. Sabi sabihin, ganyan dapat tayong mga mananampalataya. Pag tayo po ay nailagay sa katipunan, o sabihin natin yung pagtitipon ng maraming tao, dapat agad tayong nalalasahan na tayo po ay asin. Hindi yung tayo po mag-compromise at magbiminggil sa kanila na parabagan, di ba? Tayo ay klase ng asin, walang lasa. Amen? Dahil sabihin, kaagad yung ating faith love, pinakantera na agad natin na gano'n, at sinasabi natin, ako ay isang mananampalataya. Amen? Kasi madali po siyang ma-notice. No? Kaya ang soul then is actually po indispensable in our everyday life. Diba? Hindi basta-basta mga kapatid. Naalisin natin yan kasi sabi dito ng ating Panginoon, di ba? Kay David, even to him, sabi niya, and to his son by a covenant of salt. Ano po? Binigay kay David po yung kingdom of Israel forever. Yan po. Kaya, ano ba ang purpose ng salt? Number one, siyempre po, salt is to season or seasoning. Di ba? Para maganda, sabi mo rito mga kapatid, na tayo po ay nagbibigay lasa. Ano ba po? Salt is to preserve. And salt is to cure. Ganyan po. Naalala ko ng araw, nung kami po yung nasa probinsya, pag wala ng toothpaste, ang ginagamit, salt. Diba? Pero alam niyo po ba napakaganda sa ngipin ng salt? Fluoride po yan eh. Nagpapatigas, nagpapatibay. Amen? So, ayan po, Kaya, why is salt important to Christian life? Bakit ba siya, mga kapatid, napakalaga? Sabi na nga dito sa ating nabasa na verse, we are the salt of the earth. Ano bang ibig po sabihin yan? Sabihin, na ang Bible po natuturo na tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat maging asinan sa libutan ito na dapat tayo po ang nagbibigay lasa sa mundong ito, mga kapatid. Tayo rin ang nagpipreserve, tayo rin ang dapat nagiging sagot sa bawat katiwalian dito. Hindi po mga kapatid na ang mananampalataya sumasama pa sa katiwalian. Hindi yung pagkakulong ka na sa kakapagiging Bible reader. Diba? Nandiyo si Bob Revilla, kung yung pinuntahan bago sumuko sa Digan Bayan, simbahan. Diba? Okay. Now, tignan niyo po, yung physical characteristic of salt and their spiritual application. Una, anong purpose ng salt? Diba? To season, to preserve, to cure. Ano naman po, mga kapatid, yung kanyang characteristic at spiritual application. Una po, you cannot eat salt by itself. Amen? Subukan mo kumuha ng kutsarita. Kutsaritahin mo mga kapatid ang salt. Ano kaya ang mangyayari? Diba? So, ibig sabihin, salt is not meant to be na nag-iisa lamang siya. You have to put it on something in order for it to be useful. Hindi siya po pwedeng siya lang. Kailangan mga kapatid, mailagay mo yan sa isang lalagyan o isasama mo po, mga kapatid, para siya ay magiging kagamit-gamit. Amen?
Sabi mga kapatid, sabi nga ng awitin, di ba, my house is full, but my fields are empty. Hindi tayo po pwede magsamahin sa isang lugar lang, mga kapatid. No? Ang katabi mo, soul. No? Ang nasa paligid mo, soul. Soul tayo lahat, mga kapatid. Then how can we season the world kung lahat ng soul nagsama-sama? Diba? Kailangan, mga kapatid, maisama po tayo sa iba para tayo po ay magiging kagamit-gamit para po tayo ay, magbigay lasa sa libutan ito. Amen? Ha? Kaya ganoon din sa church, hindi po mga kapatid na yung mga bisita natin na hindi soul, sila ang magkakasama. Tapos tayong mga soul, tayo ang magkakasama. So ano mangyayari? Hindi po tayo magiging useful. Ano po yung mangyayari sa first time visitor natin? Hindi na babalik. Parang nararamdaman nila, baka hindi kami welcome dito. Amen? Dapat makita po natin yan, mga kapatid, being salt of this earth, we need to be useful. Na at hindi uubra na tayo lamang. Kasi pag asin sinubo mo, hindi po maganda. Now, tingnan niyo po. Paano po tayo magiging kagamit-gamit? How can we season the earth with salt? Colossians chapter 4, verse number 6. Colossians 4:6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Dito po sinasabi sa atin yung ating mga pananalita. Amen? Sabihin, bawat salita na dapat nating bibitawan, dapat nakaka-bless. Hindi nakaka-insulto o nakaka-tisod. Amen? Ganun dapat, mga kapatid. Kaya sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse number 1, sabi, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I become as a sounding brass or a tingling cymbal. Ano po sinasabi daw? We are to speak with love. Kaya ang Kristiyano po, mga kapatid, dapat meron po tayong testimonyo o testimony na ating po minimaintain. Isa po dyan ay kung paano po tayo magbitaw ng mga salita. Diba? Kaya, ang mundong ito, kung magsalita ay puro pintas o criticism, mga kapatid, tayo mo pwede rin tayo mag-criticize unless now you are offering, mga kapatid, a constructive criticism. Amen? Now, tingnan nyo, the closer we are to God, the more we will view the world as He does. Parang ano yan kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, lalo mong nakikita kung anong ginagawa sa libutan. Amen? Amen? Nakakita ka na ba ng mga gumagawa ng mga paintings? Pinakalimot lang yung mga pintura dyan, ganun lang ng ganun yan. Pag tinitingnan mo, magagawa nito. Pero pag nilayuan mo, mga kapatid, doon mo nakikita yung kanyang anyo. Kaya ganun din, mga kapatid, hindi mo makikita ang tunay na anyo ng sanlibutan ito kung ikaw mismo ay nasa sanlibutan. Kailangan ikaw ay lumayo at lumapit sa Diyos at makikita mo kung ano talaga ang meron sa kamunduhan. Ayan po sinasabi ko dito sa atin. Kaya the closer we are to God, the more we will view the world as He does. Kaya dito po, pinapakita sa atin yan. Okay. Now, 2 Timothy chapter 2, verse number 4. Chapter 4, verse 2. 2 Timothy 4:2. Preach the word. Be instant. Out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Okay. So dyan po,
pinapakita sa atin mga kapatid, we are to try and be patient with each other. Na? Kaya binibigyan tayo ng, ng guideline. Sabi nga, ni Paul kay Timothy sa chapter 5, verse number 2, tignan niyo po, chapter 5, verse 1 and 2, rebuke not an elder, but entreat him as a father. Amen? And the younger man as brethren, the elder woman as mother, the younger as sister, with all purity. Kaya mga kapatid, sabi dito, huwag daw i-rebuke yung mga elder. Minsan kasi parang mga kapatid, na parang tayo na ang mas matanda kesa sa matanda. Amen? Sabi, respect them as your parents. Na? Kung yung elder mo na yan, mga kapatid, ay tinutukoy yung mga ating mga katandaan sa church o yung mga pastor, then rebuke not an elder. He is your father. He is your father in the faith. Amen? Oh. Kaya yan po ang sinasabi po rin sa atin. Now, at ano naman ang sabi mga kapatid sa mga kababaihan? 1 Peter chapter 3, verse 1 and 2. Likewise, sabi dyan, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation or way of life of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear. So yan po ang sinasabi po sa atin, mga kapatid. Ang trabaho po, mga kapatid, ng salt is to season. Pero you cannot take the salt by itself. Amen? Pangalawa, dito, salt makes things taste better. Sabihan yung asin, pinasasarap niya yung kanyang hinahaluan. Di ba, amen? Sabi nga nagbiyak ng pakwan. Kapag naman itong pakwan na ito, sausaw mo sa asin. Kapag naman tamis. Amen? Ito lang itong pakwan na matabang. Pag sinausaw sa asin, hindi ko malaman ko yung alat na nararamdaman na lalasahan. Pero parang sumasarap yung matabang. Ha? Pero naman nakausap na Meksikano, ganyan na yung mga Meksikano ng kapatid. Pag sinabing Mexican chili, talaga naman matitenga mo, mamumula sa anghang. Meron sila yung mga pagkain na, burritos ba yun? Na talagang lalagyan mo ng kanilang hot sauce na very hot. Ano po? So, minsan kumain kami dyan, kasabayin ko yung mga talaga naman po, natapos sa akin naman Meksikano Pero naaanghan na rin ako, hindi na naman papahalata Pero alam niyo ang sabi nila, para kontrahin daw, yung yung anghang, maglagay ka dito ng konting asin na kamunilaan, mawawala daw yung anghang. Sinubukan ko ito. Subukan niyo. Kaya, kumain kayo ng dakot na labuyo. Sabi mga kapatid, ito po salt make things taste better. Sabi mga kapatid, if we are the salt of the air, basta may kaguluhan at tayo nahalo doon, dapat umaayos. Hindi lang ng gugulo. Mabuti pa nang wala ka walang gulo O maliit lang yung gulo, pero sinamahan mo, pinali sa Kristyano, lalong lumaki yung gulo. Hindi dapat gano'n. Diba? Okay. Now, tingnan niyo po sa Job, chapter 6, verse number 6. Can that which is unsavory be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg? Amen. Bakit pagkakain kayo nilagang itlog, kailangan may asin? Bakit kakain ng talong, inaasinan pa?
bakit ang isda na galing sa dagat alam, aasinan pa rin? So there is something sa salt, mga kapatid, na extraordinary. Kaya naman na sinabi ng Panginoon, yours the salt of the earth. Bisa akala natin, salt lang. Pero mga kapatid, dito po pinapakita ng Panginoon sa atin, we are playing a very important role in this world. Nung sinabi niya po na ye are the salt of the earth, kung gaano po kahalaga ang ilaw, at sinabi rin tayo, ilaw sa sanglibutan na ito, mga kapatid, ganon din kahalaga ang pagiging asin natin sa sanglibutan ito. Amen? Ano pa po? Salt is used to melt ice. Alam niyo po ba yan? Na ang salt ay ginagamit para po tunawin ang yelo. Amen? Alam niyo po ba sa Amerika during winter or any country na merong winter na nag-i-snow? Na ang ginagawa po dyan ng kanilang po mga local government, so yan ay mga municipal or mga county, no? Kakalatan po nila yung bubudburan po nila, mga kapatid, ng asin yan para ang snow matunaw. Bakit kailangan nila tunawin ng snow? Para po walang aksidente. Dahil madulas po yan. Nakita niyo po, halimbawa yung nabasa ng konti, tapos pinris po yan, mga kapatid, madulas yan. Ano po, para yung maiwasan nila, lalagyan po yan ng salt. Sabi ka ba, mga kapatid, tignan niyo ha, sa atin po, bilang salt of the earth, dapat po tayo ang nagiging instrumento para wala po aksidente. No? Na yung pong mga tao na nagkakagulo, na iaayos natin, no? Na tayo po ang siyang nagiging dahilan. Sabi nga na, blessed are the peacemaker. Hindi po tayo, mga kapatid, na tagasira ng kapayapaan. Tayo po ang gumagawa ng kapayapaan. Amen? Natingnan niyo po sa Psalm 147, verse 16 to 18. Okay. Verse 16. 147, verse 16. He giveth snow like wood. He scattereth the hoarfrost like ashes. He casteth forth his eyes like porcelain. Who can stand before his cold? He sendeth out his word and melted them. He causeth his wind to blow and the waters flow. Ano pa tinutukoy po dyan, mga kapatid? Na mag-melt para daw yung water ay mag-free flowing. Alam niyo kung ano tinutukoy dyan? The word. Ayan ha. He sendeth at us his word. Yeah, out his word. Yan ang sabi. Sabi ka rin, mga kapatid, tignan niyo. We as the salt of the earth, tayo po ang mag-melt ng ice sa libutan ito sa pamamagitan po ng ating pagdadala ng salita ng Diyos sa mundo ito. Amen? Na ating po ma-share sa kanila, sabi nga ng Bible, mga kapatid, ano? Pag ikaw hindi mo binigyan ng warning, ang mga taong gumagawa ng mali, at yung tao yan ay nawalan na sa mundo ito, anong gagawin? Then you will be responsible to His blood. Sabi ng Panginoon. Pananagutan mo sa Panginoon yan. Amen? Sa ibig sabihin, meron tayong responsibilidad sabihin sa tao na ito ang sinasabi ng Panginoon para maunawaan nila kung ano ang mali na kanilang ginagawa. Huwag mo lang basta susugurin, sabi mo, mali ang ginagawa mo, loko ka. Dapat meron ka authority na dala-dala na nagsasabi na hindi ikaw ang nagsasabi ng mali kung hindi ang salita ng Diyos ang nagsasabi ng mali. Amen? So salt melts the ice.
Ginagamit mo yan. So is the Word of God, yung mga matitigas na puso, mga kapatid. Tumigas na dahil sa kasalanan, pinalalagbog po yan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sa Hebrews, when you hear my word, harden not your heart. Amen? Okay, ano ba po? Salt is used for curing. Na? Salt is used for curing. Paano po siya nagagamit sa pag-cure? Alam niya, sa Cavite, noong araw, yung ating mga asin, diyan ang gagaling. Naalala niyo po ron? Parang nawala na kayo sa Cavite yan. Makikita niya, pilapil gano'n. Nakakala niyo kung ano yan. Kaya, kinakayon nila. Kikita niyo na po. Nagkakaipon na sila ng mga asin. Alam niyo po ba yung kanila pong mga field na yan, nagawaan ng asin? Yung kanilang mga bahay, daan na nakatayo, at yung kanilang mga kubol, kung saan sila papahinga. Isa man dyan sa mga bahay na yan, hindi po inaanay. Walang anay yan. At yung iba, kung nagpapatay, di ba, yung pundasyon, bumuhusan ng asin eh. Lagi naniniwala po sila, it can cure the ground. Para yung mga termites po na yan, hindi po makapunta dahil takot sa atin. Pag nakakita ka po, sa sulok ng inyong bahay, na talagang nagkaipon-ipon po yung makapal na langgam, na kulay itim, na napakasakit magpumagat. Lagyan nyo ng asin na aalis. Bukan nyo na ba yan? Lagyan nyo ng asin. Kaya sabihin, mga kapatid, ganyan po dapat yung salt of the earth. Na tayo po ang nagiging instrumento para yung isang tao na namumuhay sa kasalanan ay mamuhay para sa Panginoon. Ito pa. Kasunod. Men's soul, yung men, tayo mga lalaki, salt food without tasting it. Ito. Kung kanya na ba, ito si Nel, hindi niya ako napapansin eh. Pag nagluto po yan, mga kapatid, at inihain niya, na pag upo ko sa upuan, may kanin, mag-ulam na, hihingi ka agad ako ng asin. Na hindi ko pa natitikman kung yan ay maalam o hindi. Ganyan, di ba? Ewan ko kayo. Kayong mga lalaki, ganyan di ba kayo? Na lagi nating aasinan yung hindi pa nga natin natitikman. Gusto ka agad natin hindi maasin, patis. Kaya yun, ito ang buhay natin. Ulo tayo sakit. Diba? Kasi, paano ba ganda? Tingnan nyo, lahat ng effort, nagluto, ginawa na lahat, no? Lahat ng klaseng timpla, talagang sabi niya, perfect na itong timplada na ito, masarap na ito, tapos pagpupubog, kinakalubuhagan yung ayon na ito, at bubudburan mo ng gano'n. Kaya na di ba, paano ba ito? Sa mundo natin ngayon, ang tao po, napakadaling tumanggap ng turo, na hindi nila nasusubok kung tama ang turo. Amen? Amen? Now, 1 John chapter 4, verse number 1. Sabi that, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kaya sabi din ka mga kapatid, try the spirit. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay dapat may Bible eh. May Bible ba kayo? Ginagamit nyo ba? Kung hindi nyo ginagamit, donate nyo na lang doon sa gusto kumamit. Sayang naman eh. Kasi ito lang mga kapatid, ang lagi po natin pagpapasihan. Kung tama, sinasabi nila ayon sa kasulatan. Eh paano kung wala tayo dito? Amen? Na? Kaya yan po, ang dapat natin makita. Try and alam niyo ba, yung mga calls kayo, do a good job of changing yung flavor of the gospel. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, that because
sila ay majority, tama na po sila. Amen? Amen? July, ewan ko anong date, next month, bubuksan na po yung Philippine Arena. Malaki po yan, magkaka-traffic po dito sa atin. Mag-show of force ng INC. At alam niyo po ba mga kapatid, ang INC po ngayon is putting up mga government officials in every town of Bulacan. Maging yan ay hepe, maging yan ang administrator ng munisipyo, Kapitolyo, maging ang marwalis, maglalagay. Kaya gusto nila pa-alisin, di ba nang yan? They want to become very powerful dito po. Pansinin niyo yung mga nakamotor, mga vehicle. Meron na sila yung sticker. Tanong yung mabait ka ba yung sticker? Ang isasagot sa iyo, walang huli yan. Ewan po sa kagay, sa opisina ito si Dennis. Pero naririnig mo ba yan? Pag yung sticker ng iglesia, walang huli. Lagay ka ng lapis dyan, pulo ba? Diba? So sinasabi niya, dito na tayo without trying the Spirit. Napakalungkot. Diba? Hanggang gano'n na lang tayo, pero ano ba ginagawa natin? As salt of this earth. Diba? Dapat tayo po, we are going to melt the ice. Naging matapang dapat tayo sa katotohanan. Amen? Ano pa ang karakteristik ng isa ng salt? Alam niyo ba, pag ikay pinawisan, pag ikay naluha o lumuha, lahat yan ay lasang maalat. Salt, mga kapatid. Yung salt na yan, pag pinawisan ka, didiretso sa mata mo, papatak sa iyong bibig, gaganin mo, alat. Yung luha, ganun din, di ba? Maalat din eh. Today, mga kapatid, everything that you come in contact with will be salty if you sweat or you cry enough. Sabi mga kapatid, kapag ang Holy Spirit dapat po ay nasa atin, dapat po mga kapatid, lahat ng hawakan mo, pag ikay pinagpapawisan na hawakan mo ng pawit, nagiging maalat. Lahat ng mapatakan ng iyong luhay, maaalatan din. Ganun din dapat mga kapatid. Na tayo po ay merong banal na espiritu at dapat po naahawahan natin yung mga tao po. And listen, ito pa po. Too much exposure to salt will raise a person's blood pressure. Sobra, alat. Matutulad ka kay Sister Shirley. Ano yan? 200 over 100. Magtataasan yung ating high blood. Amen? Kaya when a Christian are too salty, it makes the lost world mad. Alam niyo po, pag tayo po talaga sabihin natin, mahal na mahalat, maluluto sa atin sa timutan eh. Mahaigan. Sasabihin ka, pagpira to, wala na mukhang bibig, hindi yung ginagawa ko mali, na ako'y kurap, na ako'y ganito. Makakailan talaga sa atin, mga kapatid eh. Diba? Tignan niyo po sa isang opisina. Lagyan mo ng pure salt of the earth yan. Mawawala ang kurap yun. Kaya magagalit yung mga kurap. Sila yung mga high blood. Diba? Yung mga tiwali, mga kapatid, pag nilagyan mo yan ng mga salt ng Panginoon, hindi na po nila magagawa yung kanilang katiwalian, magagalit. Kaya magagawin yung mga yan. O di pa katinig ka, sagabal ka dito sa aming mga tiwaling gawain eh. Amen? O buti na lang yung ating Supreme Court Chief. Ngayon,
ay Bible believer. Hindi ko lang alam anong level ng kanyang spirituality. Pero at least, mga kapatid, kinikilala niya ang Biblia. Hindi tulad ng iba, pag nakulong, saka nagpa-Bible. Nagiging pastor pa ngayon ba eh? Amen? Kaya po ang pinapakita po sa atin dito. Kaya na sinabi po ng ating Panginoon, ye are the salt of the earth, mga kapatid. We are, as Christians, playing a very important role in this world. Hindi na tayo basta asin. Tayo ang nagbibigay lasa, tayo ang nagpipreserve, tayo ang nagpapagaling sa tulong ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yan po ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Gampanan natin ito sa tulong ng Panginoon. Tayo po lang ito. Tayo po ay manalangin. Pagpala namin Diyos, salamat po muli. Sa amin po nag-pag-aralan, gawin Panginoon, ito po'y nagbigay dinaw na naman sa amin bilang asin sa limutan namin. Gawin Panginoon, huwag namin hayaan na dumating yung araw na yung aming pong asin o yung lasa ng aming asin ay mawala na. Sabi mo nga, ito po'y tatapak-tapakan na lang. Ayaw namin, Panginoon, ang yan po sa amin. The Lord, tuloy mo pong hamunin ng iyong mga anak. Gampanan namin ang gusto mo po na magampanan namin sa mundo. Kaya, Panginoon, langin ko po, ang hamon na naman na hindi mo ibibigay sa bawat anak ko po na dami. At dito po sa altar, tanggapin namin ang hamon na yan. Mga po ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus na maglalakay ko na po. Ye are the salt of the earth. Would you, once again, take the challenge? Bilang salt, you will melt the ice. You will preserve this world. You will be a seasoning. And you will be the one that God will use to cure yung mga sakit sa ating paligid. Halika. Gamitin ka ng Panginoon to share the Word or the Word of God sa inyong mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, sa inyong kapaligiran. Hindi ka dito. Amen. God bless you. Ikaw, you come. Huwag mong hayaan na mawalan ng lasa pagiging asin mo. Hindi ka rin. Amen.
Pata namin Diyos, salamat po. Lapit na inyong pumanan. Nanalangin ko po sila Panginoon ng mga pong challenge. Nagla pong tinanggap sa inyo po ngayon. Kanila Pedro, Matapanan, tulog ko po sa pangyarihan ng inyong pumanan na Espiritu. Salamat Panginoon. Na kami po ay binigyan mo pong privilege, maging asin ng sanlipan ito, magbigay lasa, mag-preserve, magpagaling sa amin pong paligiran, sa bawat taong amin pong makakausap. At nakikita nga po namin sila bilang mga taong may karamdaman. Karamdaman spiritual, karamdaman ng rayang magdadala po sa kanila sa kapamakan. At kung kami po, Panginoon, ay tunay ng mga asinan sa lintang ito, amin pong dadalhin ang iyong pong salita sa mga tao nito. Dapat, Panginoon, tuloy po na pagbibigay po ng hamon sa amin. Alam naman namin, Panginoon, sa bawat hamon po, Diyos, kayo po rin ang siyang magbibigay sa amin ng lakas para magampanan po ito. Kaya, Panginoon, nalangin ko po patuloy na pagpapala, patuloy na gabay, patuloy, Panginoon, na pagtutuloy ko po sa bawat balugtod sa amin ng mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang tinataas po namin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat din sa mga anak ko kung nasa pagkakas. O Panginoon, ay aming inilig na salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.